May isang simpleng eksena sa Australia na maaaring mukhang ordinaryong pagpapakita lamang ng isang barkong pandigma. Pero kapag tiningnan natin kung sino ang nasa eksena, ano ang ipinakita, at ano ang sinabi tungkol dito, biglang nagiging mas interesante ang lahat. Makikita natin si Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kasama si Australian Chief of the Defense Force Admiral Mark Hammond. At sa likod nila, isang Collins-class submarine ng Royal Australian Navy. Pero bago natin pag-usapan kung bakit napakahalaga ng eksenang ito, panoorin muna natin ang mismong video. And just out here, Secretary, you can barely see it through the trees, but you have to come around this side. Okay. You've been talking about the sound of freedom and the sound of deterrence. Yeah. That's what deterrence Oh, really I see the summary. Like. There you go. Yeah, I see the summary. So that thing you cannot hear, that is the sound of deterrence. No, yes, I can see it. That was, I was the exile on that submarine for a year, back in 2006. Sorry. No, I was looking at Admiral Hammond's former ship. Indeed. And just out here, Secretary, you can barely see it through the trees, but you have to come around this side. Okay. You've been talking about the sound of freedom and the sound of deterrence. Yeah. That's what deterrence Oh, really I see the sounds summary. like. There you go. Yeah, I see the summary. So that thing you cannot hear, that is the sound of deterrence. No, yes, I can see it. That was, I was the exile on that submarine for a year, back in 2006. We are working more together in terms of maritime cooperative activities, around the Philippines, which is really important in terms of asserting the rules-based order, which is so profoundly important to both of our countries. So we really look forward to the conversation that we have today, taking all of those issues further, and you could likely more work in Australia. Thank you very much, Richard and Admiral Hammond, for welcoming myself and my team here. And this, for me, second time Secretary of Defense. As the Deputy Prime Minister had said, our relationship bilaterally from when we began intensifying it about 3 years ago has gone at a very, very fast pace. Kung napansin ninyo, hindi lamang simpleng litrato ang mayroon tayo rito. Makikita mismo sa video ang sandaling ipinapakita ni Admiral Mark Hammond kay Secretary Teodoro ang isang Collins-class submarine. At ayon sa ibinahaging impormasyon tungkol sa eksenang ito, tinukoy ni Admiral Hammond ang submarine bilang isang silent sound of deterrence. At dito nagsisimula ang mas malaking tanong. Bakit submarine ang ipinakita kay Secretary Teodoro? May mas malalim bang mensahe ang Australia tungkol sa undersea warfare? At konektado kaya ito sa matagal ng interes ng Pilipinas na magkaroon ng sariling submarine capability? Para malaman natin ang posibleng sagot, kailangan muna nating maintindihan kung bakit napakahalaga ng submarine sa modernong digmaan. Bakit napakahalaga ng submarine? Kapag pinag-uusapan natin ang mga military asset, kadalasan ang unang pumapasok sa isip ay fighter aircraft, frigates, missile systems, at iba pang kagamitang madaling makita. Pero ibang klase ang submarine. Ang pinakamalaking lakas nito ay hindi lamang ang armas. Ang pinakamalaking lakas nito ay ang kakayahang magtago. Kapag nasa ilalim ng dagat ang isang submarine, hindi madaling malaman ng kalaban kung nasaan ito. Hindi niya alam kung gaano ito kalapit. Hindi niya alam kung anong lugar ang minamanmanan nito. At hindi niya alam kung kailan ito maaaring lumitaw o kumilos. Kaya kahit hindi nagpapakita ng anumang puwersa ang submarine, maaari na itong makaapekto sa desisyon ng isang potensyal na kalaban. Ito ang konsepto ng deterrence. Hindi mo kailangang gamitin ang iyong armas para mapigilan ang kalaban. Minsan, sapat nang malaman ng kalaban na mayroon kang kakayahang gamitin ito. At dito nagiging napakahalaga ang usapin para sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang maritime nation. Napakalawak ng ating karagatan at napakaraming strategic maritime areas na kailangang bantayan. May West Philippine Sea, may mga pangunahing daanan ng barko.
May mga karagatang nakapalibot sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At dahil dito, hindi sapat na bantayan lamang ang ibabaw ng dagat. Kailangan ding malaman kung ano ang nangyayari sa ilalim nito. Dito pumapasok ang tinatawag na undersea domain. At ang submarine ay isa sa pinakamahirap tuklasin at kontrahin na platform kapag mahusay itong ginagamit. Pero may isang napakahalagang bagay na dapat maintindihan. Kung sakaling magdesisyon ng Pilipinas na magkaroon ng submarine, hindi ito simpleng usapin ng pagbili ng isa o dalawang barko. Mas malaking proyekto ito. Kailangan ng Pilipinas ng trained submarine crews. Kailangan ng specialized training. Kailangan ng submarine base. Kailangan ng maintenance facilities. Kailangan ng rescue capability. Kailangan ng simulators. Kailangan ng sonar expertise. Kailangan din ng weapons, spare parts, logistics, at isang buong sistema para mapanatili itong operational. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang, magkano ang isang submarine? Ang mas mahalagang tanong ay, magkano ang buong submarine capability? Dahil walang saysay ang pagkakaroon ng napakamahal na submarine kung wala namang sapat na training, maintenance, at operational support. At dito natin makikita kung bakit maaaring maging mahalaga ang Australia sa pagbuo ng Philippine submarine capability. Ang Australia ay may mahabang karanasan sa pagpapatakbo ng submarines. Isa sa pinakakilalang bahagi ng kanilang submarine force ay ang Collins class. At ang kasalukuyang Australian Defence Leadership ay may malalim na karanasan mismo sa naval at submarine operations. Kaya para sa Pilipinas, maaaring hindi lamang submarine ang mahalagang matutunan mula sa Australia. Mas mahalaga ang kaalaman kung paano bumuo at magpatakbo ng isang submarine force. Paano mag-training ng crew? Paano magsagawa ng maintenance? Paano magplano ng submarine operations? Paano gamitin ang submarine kasama ng surface ships at aircraft? At paano gamitin ang undersea capability bilang bahagi ng isang mas malaking deterrent strategy? Pero kailangan nating maging maingat dito. Ang pagpapakita ng Collins-class submarine kay Secretary Teodoro ay hindi automatikong nangangahulugan na ito na ang submarine na bibilhin ng Pilipinas. Wala tayong dapat gawing conclusion na may napirmahang kasunduan para sa Collins-class batay lamang sa video. Mahalagang paghiwalayin ang nakikita natin sa iniisip nating posibleng mangyari. Ang nakikita natin ay isang senior Australian defense official na ipinapakita ang isang submarine kay Secretary Teodoro. Ang maaaring ibig sabihin nito ay strategic exposure at pagpapakita ng capability. Pero kung may magiging acquisition discussion man sa hinaharap, ibang usapin na yon. At hindi kinakailangang Collins class ang magiging resulta. Maaaring ibang disenyo, maaaring ibang supplier, o maaaring magsimula muna sa training at cooperation bago magkaroon ng aktwal na submarine acquisition. Ngayon, balikan natin ang salitang ginamit para ilarawan ng submarine. Silent sound of deterrence. Napakalaking bagay ng terminong ito. Dahil ang isang submarine ay hindi kailangang palaging magpakita ng presensya para maging epektibo. Isipin ninyo ang isang potensyal na kalaban na nagpapadala ng mga barko sa isang strategic area. Kung alam niyang walang submarine capability ang isang bansa, mas madali niyang makakalkula ang kanyang kilos. Pero kung alam niyang maaaring may isang submarine na nakatago sa ilalim ng dagat, biglang nagbabago ang kanyang problema. Kailangan niyang maghanap, kailangan niyang gumamit ng sonar, kailangan niyang magpadala ng aircraft, kailangan niyang gumamit ng anti-submarine helicopters. Kailangan niyang maglaan ng mga barkong tatutok sa submarine threat. Ibig sabihin, ang isang submarine ay maaaring magpuwersa sa kalaban na gumastos ng mas maraming resources kahit hindi ito nagpapaputok. Iyan ang deterrence. Sa ngayon, patuloy na lumalawak ang modernization ng Philippine Navy at ng buong Armed Forces of the Philippines. May mga bagong frigates, may mga bagong patrol vessels, may mga bagong aircraft, may mga missile systems, may mga bagong sensors at communication systems. Pero karamihan sa mga ito ay nakatuon sa mga kakayahang makikita natin sa ibabaw ng dagat o sa himpapawid. Ang submarine ay magdadagdag ng isang bagong layer, underwater warfare. At kung pagsasamahin ng surface ships, aircraft, unmanned systems, coastal sensors, at submarines, mas magiging komplikado para sa isang potensyal na kalaban ang pagkilos sa paligid ng Philippine Maritime Territory. Hindi na lamang niya kailangang bantayan ang nasa ibabaw.
kailangan na rin niyang bantayan ang nasa ilalim. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na madali para sa Pilipinas ang magkaroon ng submarine. Napakamahal nito, mahirap ang training, mahirap ang maintenance, at nangangailangan ito ng mataas na antas ng operational discipline. Ang submarine crew ay kailangang magtrabaho sa isang environment kung saan limitado ang impormasyon, limitado ang espasyo, at napakataas ng pressure. Kaya kailangan ng maraming taon para makabuo ng tunay na submarine expertise. At maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang aral na maaaring makuha ng Pilipinas mula sa Australia. Hindi nagsisimula ang submarine capability sa pagbili ng submarine. Nagsisimula ito sa tao, sa training, sa doctrine, sa infrastructure, at sa karanasan. Kaya ano ang pinakamagandang interpretasyon sa video na nakita natin? Hindi natin dapat sabihin, ibinibigay na ng Australia ang submarine sa Pilipinas. Wala tayong sapat na batayan para sa ganoong pahayag. Mas makatwiran na tingnan ito bilang isang pagpapakita ng kung ano ang tunay na kahulugan ng undersea deterrence. At maaaring mahalaga ito sa isang bansang tulad ng Pilipinas na unti-unting lumalawak ang defense requirements. Habang nagiging mas komplikado ang security environment sa Indo-Pacific, mas maraming bansa ang kailangang magkaroon ng kakayahang makita, subaybayan, at kontrahin ang mga banta sa ilalim ng dagat. At kung seryoso ang Pilipinas sa pagtatayo ng long-term maritime deterrence, hindi maiiwasang mapag-usapan ang submarine capability. At dito nagiging mas interesante ang relasyon ng Pilipinas at Australia. Hindi lamang ito tungkol sa isang meeting, hindi lamang ito tungkol sa isang litrato, at hindi rin lamang ito tungkol sa isang submarine. Mas malaki ang usapin. Ito ay tungkol sa pagpapalalim ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang maritime nations na parehong may interes sa isang ligtas at malayang Indo-Pacific. Para sa Australia, mahalaga ang Pilipinas dahil nasa strategic location tayo. Para sa Pilipinas, mahalaga ang Australia dahil mayroon nitong malawak na defense experience at kakayahang tumulong sa pagbuo ng mas advanced na military capabilities. At sa gitna nito, naroon ang submarine, tahimik, nakatago, pero napakalakas ng epekto sa strategic calculation. Kaya kung babalikan natin ang video na pinanood natin sa simula, maaaring simple lamang ang eksena. Si Secretary Teodoro, si Admiral Hammond, at isang Collins-class submarine sa likod nila. Pero ang tunay na mensahe ay maaaring hindi tungkol sa partikular na submarine na yon. Maaaring tungkol ito sa uri ng kakayahan na kailangan ng isang maritime country para magkaroon ng mas credible na deterrence. At kung dumating ang araw na tuluyang magkaroon ng Pilipinas ng sariling submarine capability, hindi lamang isang bagong barko ang madadagdag sa Philippine Navy. Magkakaroon tayo ng bagong kakayahang mag-operate sa isang domain na mahirap makita, mahirap subaybayan, at mahirap kontrahin. At marahil yun ang dahilan kung bakit tinawag itong silent sound of deterrence, dahil ang pinakamalaking banta ng submarine ay hindi kung ano ang nakikita mo, kundi ang posibilidad na may isang submarine na naroon, pero hindi mo alam kung nasaan. At para sa Pilipinas, maaaring ito ang susunod na malaking tanong sa ating defense modernization. Handa na ba tayong pumasok sa mundo ng undersea warfare?